Oo naman, hindi buo ang araw nating mga Pinoy kapag walang kape. Malamig man o mainit ang panahon, hindi talaga iniibsan. Ito kasi ang gumigising talaga sa buo nating pagkatao. Patunay dyan ang kwento nitong mag-inang Nelly at May. Mula kasi sa pait hanggang sa tamis ng buhay nilang mag-ina, ang sangkap na kasama, eto na ang Kapeng Timplado sa Tunay na Kwento. Ang kape, it symbolizes more than just a drink. Because I always believe that a woman with coffee and confidence can make it in life. Ito ang bumubuo ng araw ni May. Ang kape. Sa bawat timpla naroon ang pagod. Sa bawat higop nandun ang sakripisyo. At bawat amoy ng aroma kasabay ay pag-asa. Para sa isang probinsyana, coffee is life. At sa likod ng pinakamasarap na timpla ng kape niya ngayon, nagbabalik ang alaala ng kanilang kwentong mag-ina si Nanay Nelly. Ang kape is isa sa pinaghuhugutan mo ng lakas. It's always been a hot coffee for me. At the same time, yun lang ang option namin eh. Tanda pa ni May ang lasa ng pinaghalong pait at paso ng mainit na kapeng tinitimpla ng kanyang nanay noon, habang sinasawsawang pandesal na may palamang pangaral. I will never forget this. Ang mama ko, lahat kasi pinapasukan niya eh. Umabot siya sa point na naging project engineer siya of some sort. No? Nasa hollow block source kami. Nasa truck kami na malaki. Naalala ko, sabi ni mama, May, dapat masanay kang kumain ng tinapay. Kasi, ang narrative niya, sa States, tinapay ang kinakain, hindi kanin. Unknowingly, hindi ko alam, sa araw na yun, wala pala kaming bigas. Lumaki si May sa Palo Leyte. Tanging kasama niya ang kanyang superhero na si Nanay Nelly. I was born out of wedlock by my mom. So we were together, kami lang, for almost 7 years. Yung pagiging single parent, hindi gawang biro. Marami kong bagay na hindi nabibili. Ang binibili ko lang isang balot ng milk at saka pandesal at saka kape na matapang na titimplahan ko. Matapang ang kape na tinitimpla ko para gising na gising ako. Kailangan kong maghanap buhay, kailangan kong matapos ang isang trabaho, kailangan kong kumayod. Panganay si May sa 3 magkakapatid. Magkahalong lasa na sa buhay ang kanyang natikman. Pero minsan hindi niya naramdaman na may kulang. Naroon kasi palagi ang kanyang ina na mapagmahal. Ang pinagdadasal ko na kailangan kapag-aral si May. Gusto ko hindi maranasan ni May yung hirap na pinagdadaanan namin. Si mama, you will never feel na hirap kayo. Because she always had this strong disposition. Kaya ang in-instill ni mama is education. Ako, I survived through scholarships. Ang palagi ko lang inaalala, na palaging sinasabi ni mama, pag matapos ka, yun ang yaman na hindi mananako sa'yo. Education. Tinupad naman ni May ang pangarap ng ina. Nagsikap para makapagtapos. Una niyang trabaho, pagiging teacher. Basta ako, kung saan ang mas maganda ang sweldo, dun ako. I do hosting, I do events coordination, I even did tutorial to elementary students. Naging active rin ako sa youth ministry sa simbahan namin. So pag wala na akong pamasahe, tumatakbo ako sa kumbento. Kaya favorite ko ang quote na
Tough times never last, but tough people do. You have to endure it. Because when you endure, at the end, you'll get through it. Bawat problema at desisyon ni May, tinatawag niya sa itaas. Yun nga lang, hindi niya naisama sa panalangin na huwag siyang matulad sa kanyang ina. Ang maging isang single mother. Hindi siya yung parang brand na isusuot mo lang, I'm a single mom, so I'm an empowered lady. No. It takes so much for you to be a single mom. Hindi biro ang mag-isa ka lang. Raising kids. Minsan niyang sinubukan na mag-OFW para mas malaki ang kita. Pero bigo si May. Hindi daw ito para sa kanya. I tried Singapore for a month. Start my life again after the separation. But then it didn't work for me. Doon ako naniwala na if it's not meant for you, hindi talaga siya mangyayari. No matter how you try. Time will always tell its own story. There would always be plans for you. Since sometimes rejection is a redirection. You do not force things. You can never force things. You just have to trust the process. Sometimes you don't know where you're going. And of course, like any other thing, you always earn it. It doesn't come automatically and just fall right on your lap. Everything has to be earned. Every day is a new day to be better. And always forgive yourself. No one is perfect anyway. You make mistakes, you get up, you try again. I've made a lot of mistakes. Gazillion. Name it. But then, wala buhay yan Ganyan ang buhay. Kagaya sa kape. Minsan, iba ang timpla. Matapang, matamis, creamy. But at the end of the day, makakamit at makakamit mo ang tamang timpla mo sa kape. Tuluyan na nga bang susuko si May sa kanyang laban sa buhay? O may gigising sa natutulog niyang pagkatao bilang palaban na waray? Kape nga ba ang sagot sa kanyang pangarap? Ang pagpapatuloy ng kwento ng kape at tagumpay ni May sa pagbabalik ng Rated Corina. Mahirap mag-isa, lalo na sa mga laban at problema natin sa buhay. Habang nababagot at nahihirapan sa ibang bansa, humihigop si May ng mainit na kape. Ito ang nagsisilbing stress reliever at nagpapabalik ng alaala ng pinagsamahan nilang mag-ina. Kung nakaya ng kanyang nanay, siguradong kaya rin niya. Natuto kayo, like even now for yourself, natuto kayong mag-ina dahil sa inyong personal circumstance na humasel. Kahit anong racket tatanggapin mo, basta kaya mo. Dito siya nagkaroon ng ideya. Bakit nga ba hindi kape ang kanyang gamitin sa paggising ng kanyang talent at kapalaran? Sa paglipas ng panahon sa bawat kumpanyang kanyang pinagtrabahuhan at sa bawat taon ng kanyang pagsisipag, meron siyang mga nakilalang kaibigan na tumulong para isa-isa niyang na-develop ang kanyang galing sa bawat posisyon na kanyang narating. Isang tunay na kaibigan na kasama sa kapihan ang kanya muling naging kasama at katulong sa mga bagong kumpanya na kanyang pinasukan, si Sheer. Kwento ni Sheer, bawat coffee date nila makabuluhan. Struggle ni May, I saw that. She has a lot of side hustles. Mapuno niya lang yung kailangan ng anak niya because no amount of hardship will make her stop. With May, she wears a lot of hats. And yung hats na sinusuot niya, I'm just happy to say, lahat yun nag-excel siya. Ang pangarap ni May na magkaroon ng sariling company, abay, nagkatotoo. Dream come true. Ito ang Green Mile. Kape rin pala ang magbabago sa buhay mo. In the year 2025, meron akong kababata na galing rin sa Leyte. Sabi nila, May, marunong rin kaming gumawa ng produkto. So they are the people whom I am working with.
Ang ano lang nila is kailangan namin ikaw, dahil ikaw ang sanay sa operations, sa marketing, sa ganun na bagay. Why not we collaborate? Lalo na ho na pare-pareho kami ng pinanggalingan sa probinsya. Halos pare-pareho ang experience namin at alam namin kung paano makipagsapalaran dito sa Manila. Doon kami nagsimulang gumawa ng Green Mile. Ang kapeng inaalok niya, sakto daw ang lasa para sa bawat Pinoy. Yan ang aming 7-in-1 coffee. Meron ho yung barley, mangustin at malunggay. As you may notice, ma'am, meron po siyang green particles. Mostly, it's malunggay. Because ang lahat ho ng nilalagay namin rito is really capsule size. Hindi para i-claim lang na meron siya. It has to be visible and you have to taste it. Ang maganda pa ho, pre-mix siya, di po ba? Yes. Pero, ang creamer na ginamit namin dito is non-dairy creamer. So, kung lactose intolerant, ang iinom ng kape namin, wala hong kaba. Ayun. Kayang-kaya ang kape namin. This coffee, pwede mong inumin ng kahit ilan in a day because it will not give you any palpitation, will not give you any mga sakit sa sikmura, which is normal with coffee. Itong coffee talaga is pinag-isipan. We are very proud of this coffee because it is actually totoo to our tagline, it's your healthy coffee. Ayon sa pag-aaral sa Pilipinas, 8-9% ang mahilig uminom ng kape. Certified coffee drinker talaga ang mga Pinoy. Yun nga lang, masama rin daw kapag nasosobrahan. Pwedeng ma-develop ang pagiging acidic ng tiyan, magkaroon ng palpitation at matinding addiction. We curate products based on the lifestyle ng target consumers namin. We apply yung mga minimum and maximum dosage na pwede based on the research namin na kayang itolerate nung katawan ng mga consumer namin, nung health ng consumer namin. Green Mile is a coffee and nutraceutical beverages. Uminom kayo ng kape na may gatas. Sisikmurain ka na, magiging acidic ka, nangangasim na yung tiyan mo. Opo. Dito, wala. Wala. Kahit po Oo. ang palpitations, minimize siya because natural extracts ho ang ginamit namin. So marami na ho kaming pinuntahan na focus group discussions even before nag-launch kami, ma'am, to let them try our coffee. And fortunately, marami hong good feedback about our coffee. Hindi lang ho sa sustansya, pati sa lasa. Masarap, girl. Ah, talaga? I'm happy. Mahalaga sa kanya na ang produktong iaalok niya dapat ligtas, healthy ang ingredients. Malunggay, barley, mangustin, non-dairy creamer, may coffee plus collagen. Ah, wow. Yes, opo. Kasi di ba po, we have entered into the collagen era. So Correct. lahat ho ng kape namin, nilalagyan namin ng collagen. Si Green Mile po is FDA approved. We have Fit and Curve. Bale, this is a weight management coffee na hinaluan namin ng collagen and glutathione para in the long run na naglulus ka ng fat is hindi nagsasag yung skin mo and mas mag-bloom ka. Currently, we also have Dark Roast Premium Iced Coffee. It can boost your hair, it can nourish your skin, and wrinkles. We will be launching another product which is the iced coffee with insulin, DHA, resveratrol, and turmeric. So for this one is sugar-free ito. So we don't add any refined sugar on this product. We use monk fruit and stevia. Other products that we will be launching which is the barley. So the barley is alkaline po. So it will also help those acidic person na man-neutralize yung current digestive health nila. So si Green Mile, nagde-develop din currently ng product para doon sa mga nagpapapayat na hindi coffee drinker. Ito yung Cream O Hot Chocolate Drink Mix. So kung ano yung meron doon sa Fit and Curve namin, which is the chitosan, green tea extract, green coffee bean extract, glutathione, collagen, Garcinia cambogia, L-carnitine, meron din po siya. Bawat klase may benepisyong makukuha sa kalusugan at sa kabuhayan. Kagaya nyo ho, handa ako. handa di na ba ba? sila? Dahil Oo. since tayong mga babae, magkakasing tapang, lahat po ng variants ng aming kape, binigyan kayo. Oo, ito ho, darating ito ng June.
Ito ho, dark roast. Collagen Okay. coffee, 780 milligrams ang collagen po niyan. Wow. Ito ho ang ininom ninyo. Masarap 7 in siya. 1. Meron ho kaming bagong lalabas ngayong May 9. Ito ho ang diabetic coffee namin. Oh. Designed po siya for diabetic patients. Kasi Okay. kami, ma'am, we know and we understand na hindi lahat ng tao pare-pareho ang taste, di po ba? Yeah. Kaya we curate, we craft our coffee that matches every single lifestyle. Meron po kami. Saan nga bibilin? Kami, sa Green Mile, ma'am, distributors po. Ah, Meron may mga kaming mga distributors. Sa bawat region, sa bawat city, meron na po kaming distributors. Ang amin naman hong headquarters is located in Pasig, sa Mercedes Avenue in Pasig City. Everyone has the chance to earn as much as 32,000 a month. So, yeah, magtsatsaga ka lang talaga, magsisipag ka, gahanap ka, ang dami ng opportunities if you have, if you are with Green Mile. Green Mile kasi, bukod sa we offer a healthy lifestyle, we also offer a lot of business opportunities to all types of people. So we are happy to share dito sa Green Mile. More than 100 distributors na po kami all over the Philippines. So sa lahat po ng gusto maging distributors, you just have to contact me or contact directly yung SOCMED accounts namin. You can call me or you can message us directly and then I can discuss with you on how you can become a distributor with Green Mile. For more inquiries, we have on Facebook at Green Mile, on TikTok at Green Mile 1, and on IG at Green Mile Health. Isa si Rodney na naging distributor ng kanyang produkto sa Green Mile. Proud PWD na may pinatunayan sa buhay. Good thing lang na si Green Mile ipinakilala sa akin. Hindi kasi ako confident sa sarili ko kasi nga sa kalagayan kong ganito. Isang taon pa lang po ako, ganito ako nag-polio na iniisip ko na bubulihin lang ako ng mga nakakakita sa akin. So pero doon ako humugot yung mga bullies na natatanggap ko sa ibang tao. Doon ko siya ginawa ko siyang inspiration para mas magporsige sa buhay, umangat sa buhay kahit papaano. Binago ni Green Mile yung buhay ko, kumikita na ako sa Green Mile. Yung kita ko dyan sa Green Mile, dyan na po ang ipinangtutulong ko doon sa mga kapatid ko, sa pamangkin ko, sa pinsan, kung sino yung nanghihingi ng financial sa akin. Dahil sa Green Mile, meron na po akong na-invest, ipapakita ko na lang po para hindi mahalatan nyo. Charot lang. Ito ang advokasya ni May, ang tumulong din sa tulad niya noon na naghihirap at subsub sa trabaho. Tikman lahat ng kape namin at pwede rin ho silang maging distributors. Tawagan lang po ang mga numero na ibibigay namin mamaya sa inyong staff. Pwede rin yumaman. Hindi lang kayo. Yes! Oo, yan di ang ba? pinakamaganda. Masarap eh. Yes, ma'am. At hindi rin ho sila mapapahiya kung talagang ibibenta nila sa sarili nilang groups, pamilya, or community because talagang masarap. At kung ano ho ang clinic claim namin na ingredients, talagang yun po ang laman ng kape namin. Ay, healthy. I Apo, love it. Opo. Cheers. Yes, cheers. Thank you, ma'am. Ngayong tinatamasa na niya ang maayos na buhay, iisa pa rin ang paborito niyang kasabay sa pagkakape. Walang iba, kundi ang kanyang nanay Nelly. Very proud ako kay May. Maraming bagay siyang ginawang kabutihan sa buhay namin. We always say we match every lifestyle. So you can never compare your life to someone else. You can just only live your own life. You always have a story to tell. Everyone has one.